Hello mga ka-London! Loan dito, loan doon. For today's video ay isa na namang review ang ating gagawin. Tara, samahan niyo akong alamin kung ito na ba ang solusyon sa pera problema natin. Kung bago ka nga lang pala sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa susunod pa nating mga videos. Ang OLA nga pala na re-reviewin natin ngayong araw ay pwede kang mag-loan ng hanggang 20,000 pesos at 0% interest na pwede mong bayaran ng 3 months up to 1 year at pwede kang mag-loan basta ikaw ay 20 years old hanggang 60 years old at isang Filipino citizen. Totoo nga kaya ang nasa ads nito, sabay-sabay nating alamin. Bago ka nga pala mag-download ng application na ito, ay siguraduhin munang mapanood ang video hanggang dulo para makasiguro kayo kung worth it ba talaga o legit ba talaga na mag-loan dito sa OLA na ito. Ang atin nga palang re-reviewin ay ang ePerash Philippines Loan App. Titingnan natin kung ang OLA ba na ito ay makatutulong sa oras ng pangailangan o hindi. Dito nga pala sa review natin ay tuturuan ko kayo ng step-by-step procedures ng paglo-loan. Kaya panoorin ang video hanggang dulo. Huwag na nating patagalin pa, simulan na natin. Fast approval daw ang OLA na ito dahil in just 3 minutes ay malalaman mo ng resulta kung approve ka o hindi sa iyong ilo-loan. Pag-open ko nga sa app ay bumungad sa akin ang request for permission sa camera. So, i-agree lang natin. And then, nandito na nga tayo, susunod sa homepage. Nakalagay dito na pwede tayong mag-loan ng up to 20,000 pesos. Tapos may nakalagay dito na orasan. Siguro ito yung haba kung kailan natin mababayaran yung ating niloan. At nakalagay dito is 120 pesos. So, titignan natin kung ano bang ibig sabihin nito. At i-apply na nga natin para malaman natin kung ano ba talagang ibig sabihin nun. At dito na nga tayo sa paglalagay ng phone number para makapag-send ng verification code. Tapos, i-check lang natin dun sa I agree dun sa kanilang privacy policy and then log in na tayo. At ayan, lumabas po na 20,000 pesos pa rin pero nabago yung nandun sa may calendar at clock na sign dyan. Na nakalagay dyan is 7. Ayan, sige, i-apply na natin. Tapos, dito na tayo agad sa personal information. Sa personal information na step 1, sa ating gagawin na 4 na steps, nakalagay dyan is first name, middle name, and then last name. Tapos, kasama din dyan yung gender, kung male or female, birthday, marital status, kung single ba o married, education, kung anong natapos. Tapos, nakalagay dyan yung loan purpose. Mamaya, papakita ko sa inyo kung ano ba yung mga pagpipilian dun sa loan purpose. Province, city and or municipality, barangay, tapos yung detailed address. Again, pag sinabi nating detailed address, nakalagay dyan pati yung number ng bahay at street kung saan ka nakatira. Kasama rin pala sa step 1 na sasagutan natin ay ang email. Lagi kong pinapaalala na dapat ang email natin is na-open natin, alam natin yung password at syempre nakaka-receive ng mga messages. At ito nga pala yung mga pagpipilian sa loan purpose. Nakalagay dyan, business, personal use, education, medical, and others. At susunod ay step 2 na tayo at dito na pumapasok yung identity information. Sa identity information, kasama na rin yung contact person or emergency contact. So, titingnan natin kung ilan ba ang kailangan nilang contact dito. At umpisahan na nga natin dito sa work information. Sa work information, dyan pumapasok yung occupation, kung anong trabaho natin. Tapos, kung anong industry ang kinabibilangan ng ating trabaho. Nandyan yung mga pagpipilian, kung gambling industry ba, financial services or banking, manufacturing, government or community, medical pharmaceuticals, transportation or logistics, real estate, construction, and advertising media. Kasama din dyan, syempre, yung company name, kung saan ka nagtatrabaho, yung iyong monthly income, tapos kung working years, kung ilang taon ka na at gaano ka nakatagal sa iyong trabaho. Kasama din dyan ang
company phone number. Mag-ingat lang tayo sa pagbibigay ng company phone number. Baka kasi kulitin ng mga agent ng OLA kapag hindi tayo nakabayad sa due date natin. At dito na tayo sa emergency contact. Sa emergency contact ay 3 lang ang kailangan mong i-provide. So ilalagay mo lang dito kung ano bang relationship mo dun sa 3 contacts na ibibigay mo. Kung ito ba ay parent, brothers and sisters, spouse, children, friend, and may nakalagay din ditong others. Nakalagay din pala dito na i-delete din daw yung file ng contacts na binigay mo once na nalaman nila or na-determine nila na legit ka talaga. Next naman ay dito na tayo sa document type, kung anong ID ang ipe-present natin. Maraming pagpipilian dito, pwedeng UMID, TIN, SSS card, driver's license, passport, pag-ibig, voter's ID, at PRC. Tapos, ay ilalagay lang natin yung government ID number ng napili nating ID. And, pipicturean lang yung harap ng ID at magsiselfie ka kasama yung ID para ma-sure nila na ikaw talaga yung naglo-loan at hindi ibang tao. At dito na tayo sa 4th and last step. Nakalagay dito, you can add 2 different receiving accounts to a more successful disbursement. So, mag-add na nga tayo. Dito ay pwedeng through bank or e-wallet. Kung bank ang pipiliin mo, ilalagay mo lang yung bank name tapos yung bank account number. Kung e-wallet naman, 2 lang ang pagpipilian dito, pwedeng GCash o GrabPay. At dumako na nga tayo sa pinaka-exciting na part. Magkano nga kaya ang malulon ko sa OLA na ito? At eto na nga, nakapag-loan lang ako ng 1,000 pesos. Nababayaran ko ng 2 beses. Yung 1,000 pesos ay babayaran ko ng 1,070 pesos. Sa unang pagbabayad, ay ibibigay ko na agad yung kabuang 1,069.9 pesos. At magkano nga ba ang makukuha ko dun sa 1,000 na niloan ko? Nakalagay dito, credit assessment fee, 105 pesos. Platform service fee, 140 pesos. Account management fee, 105 pesos. Withdrawal service fee, 50 pesos. Interest, 70 pesos. At ang aking disburse amount, ang makukuha ko lang dun sa 1,000 pesos ay 600 pesos. So, ayun na nga yung resulta ng ating review ngayong araw. Nakita naman natin, no, halos kalahati yung mawawala dun sa amount na ilo-loan natin. Kaya, talagang lagi kong pinapaalala na panoorin muna yung video hanggang dulo para alam natin kung legit o worth it ba na mag-loan sa OLA na ating paglo-loanan. Tapos, chinek ko rin pala yung reviews ng mga nag-loan na or nakatry ng mag-loan dito sa OLA na to at halos lahat ay negative. Yung tipong hindi pa man due date ay message na ng message yung mga agent. So, kayo na ang bahala kung talaga nangangailangan pa rin kayo ng pera at itutuloy pa rin ang paglo-loan dito o hindi. Dito na nagtatapos ang ating review. Hanggang sa muli mga ka-London! Bye-bye!